Ang ninuno. Ang mga payo ng matatanda o lokal na residente sa iisang lugar ay may malalim na kahulugan. Maaaring alam nila ang misteryo sa lugar o hindi kaya naman sila mismo ang nakaranas ng kababalaghan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andres. Taong 1989, baryo ng Siquijor. Ang binatang si Andres ay kabilang sa mga taong nagpasya na lumuwas ng probinsya pero hindi pinalad. Sa edad na 19, nakipagsapalaran ito sa lungsod ng Maynila. Hindi man madali, kahit papano nakakasabay naman siya sa mabilis na ikot ng buhay sa lugar. Sa katunayan, 6 na taon na siyang nagbabakasakali na magbago ang sariling buhay. Pero kagaya ng nakararami, nagpasya na lang itong umuwi ng probinsya para makapagpahinga at doon magsimula ng bagong kapalaran. Kung ang iba umuwi sa sariling probinsya at pamilya, iba naman ang pasya ng binata. Imbis na bumalik sa probinsya ng Bicol kung saan naroon ang pamilya, pumunta ito sa probinsya ng Siquijor kung saan nakatira ang tiyuhin. Si Tio Okring ang pinakamalapit na tiyuhin ni Andres. Pero humiwalay ito ng probinsya dahil nakapag-asawa ng taga Siquijor. Hindi naging maganda ang sinapit ni Tio Okring sa lugar. Ilang buwan lang matapos ikasal, kagad ding binawian ng buhay ang asawa. Kaya naman nagpasya si Andres na samahan na lang ang tiyuhin para kahit papano makasama ito sa mahirap na buhay. Makalipas ang 1 linggong pananatili sa lugar ng tiyuhin, ayon kay Andres, napakalinaw ng pag-iisip niya sa lugar dahil payapa doon manirahan. Mabibilang lang sa mga daliri sa kamay ang mga tahanan sa barangay. Karamihan magkakakilala pero hindi masyadong nakikipag-usap si Andres. Tuwing sasapit ang bukang liwayway at takip silim, saka lang naglalakad ang binata para makita ang pag-angat at paglubog ng araw. Isa pa, kapag natapat ng tanghali, sobrang init ng paligid. Kaya nananatili lang sa tahanan si Andres at madalas tumutulong ito sa tiyuhin sa paggawa ng walis tingting. Samantala, tuwing sasapit naman ang araw ng Sabado at Linggo, kapag marami nang nagawa ang magtiyuhin ay pumupunta ito ng palengke para ipagbenta ang mga walis. Para makarating sa pagbebentahan, kailangan pang sumakay ng 2 oras sa bangka para makatawid ng isla. Pero para sa magtiyuhin, hindi naman mahirap magpabalik-balik ng palengke dahil may sarili namang bangka. Paminsan, tuwing nagkakaroon ng pagkakataon na makapangisda, ibinebenta din ito ni Tio Okring sa palengke. Nagtataka naman si Andres sa sinabi ng tiyuhin. Hindi pwedeng basta na lang kumuha ng isda sa dagat dahil may nagmamay-ari sa mga ito. At merong nagmamay-ari sa lahat ng natatamasang yaman. Pero hindi na ito pinagtuunan ng pansin ng binata. Inisip na lang na baka politiko ang sinasabi ng tiyuhin. Isang araw napadpad si Andres sa tabing dagat. Tinitigan ng binata ang yamang tubig hanggang sa naglalaki ang puno ng nyog. Sa paglalakad may nadiskubre itong kakaibang gubat. Namangha ang binata sa nakita. Napakaraming puno sa lugar. Walang daanang maayos papasok. Pero dahil sa kuryosidad ay pilit pa rin itong pinasok ng binata. Maya-maya pa, naagaw ang atensyon ni Andres ng napakataas na tahanan na gawa sa pira-pirasong kawayan
at bubong na binubuo ng mga anahaw. Napakataas ng bintana na halos kasing taas ng tuktok ng puno ng nyug. Hindi na nagtangkapang lumapit si Andres, bagkus ay diretsyo na itong lumayo sa lugar. Sa pagbalik ng tahanan, naupo siya malapit sa dalampasigan. Iginuhit ang mga magagandang lugar na napuntahan. Oh, andyan ka pala, Andres. Kanina pa ako naghahanap sa yung bata ka eh. Saan ka ba nanggaling? Ano yung ginagawa mo? Tanong ni Tio Okring. Masaya namang ibinahagi ng binata ang mga iginuit na larawan ng mga karanasan. Maging si Tio Okring, hindi may kakailang magaling ang pamangkin sa pagguhit. Lalo na't bihira lang ang may ganitong kakayahan sa lugar. Maging siya sinabihan ang pamangkin na iguhit din siya ng larawan. Hindi naman nagtagal. Bumalik na sa loob ang tiyuhin para makapaghanda ng almusal. Habang nagsasalo ang dalawa, bigla namang naisip ni Andres na ipagbili ang mga iginuit na larawan. Dagdag pa nito, hindi pa naman uso ang pagkuha ng letrato ng mga panong iyon. Nang mabanggit niya ito sa tiyuhin, sumang-ayon ito sa gusto ni Andres. Sa pag-uusap ng dalawa, napagpasya nilang kinabukasan, ihahatid ni Tio Okring ang pamangkin sa kabilang isla. Mula roon pupunta naman ng Maynila. Gaya ng gabing iyon, hindi mapakali si Andres. Labis ang nararamdaman niyang pananabik sa gawain. Dati pa niya nais gawin ang ganitong trabaho at magkaroon ng negosyo. Samantalang ng sumunod na araw, maagang lumuwas ng isla ang binata. Mahabang oras ang iginugol niya ngunit hindi na ito ininda ng binata. Lalo't malakas ang paniniwalang maganda ang pupuntahan ng plano. Nang tuluyang makarating sa Maynila, kagad naganap ng pagbebentahan ng mga iginuit. Inilatag niya ang mga guhit sa larawan kung saan naglalakad ang mga turista. Kagaya ng inaasahan, mabilis niya itong naubos dahil sa ganda ng mga ibinibenta. Sobrang saya ng binata dahil nabili ito sa malaking halaga. Minsan naman halos nadodoble pa, lalo kung nagbibigay ng pasobra ang ibang mamimili. Napatanong naman ang ibang nagtitinda sa lugar kung saan nakuha ng binata ang ginamit na pangpinta ng mga larawan. Dahil likas na matulungin si Andres, hindi nito ipinagdamot ang impormasyon. Bukas loob na ibinahagi ang patungkol sa isang isla sa Siquijor. May iilan na nagsabing nakakatakot ang lugar, pero umiling lang si Andres at sinabing napakapayapa nito. Maswerte ang araw na yon. Kahit gabi na hindi nagdalawang isip pa ang binata na sumakay pauwi ng Siquijor. Sa isip niya, kailangan pa niyang makapinta ng maraming magandang larawan para magkaroon ng suki. Nang matapos ang napakahabang biyahe at makarating sa tahanan ni Tio Okring, maging ang tiyuhin natuwa sa balitang dala ng pamangkin. Kaya naman ng sumunod na araw, hinayaan na lang ito ni Andres na pumunta sa iba't ibang bahagi ng isla. Dahil sa dami ng nahanap na magagandang lugar na naging inspirasyon sa pagpinta, ilang araw pa itong nagpabalik-balik ng Maynila. Magmula ng araw na yon, masasabing matagumpay ang negosyo ni Andres. Nakamit rin niya ang hinahangad na magkaroon ng mga suki. Ang buong akala ng dalawa matagal na magiging ganito ang kalagayan, hanggang sa nahinto ang lahat dahil sa isang pangyayari. Isang beses, pag-uwi ni Andres sa Siquijor, nakaramdam ito ng bigat sa pangangatawan. Ang buong akala ni Tio Okring, simpleng lagnat lang. Hanggang sa lumipas ang halos 2 linggo,
Nagpatuloy pa rin ang sakit ni Andres. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nawawala sa sarili ang binata. Sa katunayan, madalas itong pumunta ng dalampasigan 10 oras ng gabi, nagsasalita sa hindi maintindihang lingwahe. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nagpasya na si Tio Okring na dalhin na si Andres sa kakilalang albularyo. Ang pinagkakatiwalaan nitong manggagamot na si Tandang Dimit. Hindi madaling magpunta sa tahanan ng matanda. Halos 1 oras ang lakaran dahil nasa tuktok ito ng bundok. Matyagang inalalayan ni Tio Okring ang pamangkin at nang makarating sa lugar, hindi na nagdalawang isip pa ang matanda na tignan ang kalagayan ng binata. Kagad na pinagtapat ang 2 hinlalaki ni Andres. Diyos ko kang bata ka. Sa lahat ng pwedeng gambalain, bakit teritoryo pa ng mga nilalang ang nagawa mong puntahan? Ano ba talagang nangyari? Kailangan mong sabihin sa akin binata ang bawat detalye. Doon natin malalaman kung ano bang naging kasalanan mo sa mga nilalag. Wika ni Tandang Dimit. Dahil sa sinabi nito, kagad na sumabat si Tio Okring na hindi ito naikwento ng pamangkin dahil wala sa tamang pag-iisip si Andres. Nang marinig ito ng albularyo, may orasyon na ibinulong sa binata. Nakakapagtakang bumalik sa katinoan si Andres. Dahan-dahan namang inilahad ng binata ang buong pangyayari. Ayon sa albularyo, marahil nagambala niya ang pugad o teritoryo ng mga nilalang na nagbabantay doon sa isla. Mawalang galang na po, Tandang Dimit. Ang buong akala ko po, tubig lang ang binabantayan ng mga nilalang. Paano pong nangyaring nagalit sila kay Andres? Hindi naman po siya basta nanguhuli ng isda. Napailing si Tandang Dimit. Mali. Mali ang pagkakaintindi mo, Okrig. Hindi lang tubig ang binabantayan ng mga nilalag, kung hindi ang buong isla. Isa sa rason kung bakit patuloy na namumuhay dito sa atin ng mga nilalag, dahil marami tayong likas na yaman. Kung nakikita mo mga puno sa bawat gubat, hitik ang mga ito sa bunga. Isa yon sa kakayahan ng mga nilalag. Gusto kong malaman nyo na hindi kalaban ang mga aswang o anumang engkantong makita nyo sa lugar natin. Dati pa man, wala pa ako sa lugar na ito. Nauna na silang manirahan dito. Wala silang ibang hangad kung hindi maprotekta ng sariling lugar. Respeto at tamang pagkilala sa kanila ang nais ng mga ito. Sa ilang taong paninirahan natin dito, may nabalitaan na ba kayong pinatay ng mga nilalag? Hindi ba wala naman? Kaya ang maipapayo ko lang sa lahat, ingatan nilang huwag mag-imbita ng mga taga-ibang lugar, lalo na sa mga taga-syudad. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa magtatangkang kalabanin sila. Wika ng albularyo. Dahil sa narinig bagyang nakaramdam ng takot si Tio Okring. Kaso nga lang, napawi naman ito ng sinabi ng albularyo na tutulungan niya ang binata na humingi ng tawad sa mga nilalang. Pero sa isang kondisyon, naiiwan muna sa poder niya si Andres upang makapaghanda sa mga gagawing pakikipag-usap sa mga nilalang. Sumang-ayon si Tio Okring. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ito sa manggagamot. Sa pananatili ng binata sa poder ng albularyo, hindi na muli pang nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Andres. Pero hindi pa rin nawala ang anong bigat na nararamdaman niya sa katawan. Bukod sa pinapainom ng mga herbal na gamot, tinuruan din ito ni Tandang Dimit ng mga panalangin na kailangang banggitin sa oras na makaharap ang mga nilalang.
Hindi naging madali ang pagkakabisa dahil nasa ibang lengguwahe ang panalangin. Halos 1 linggo ang naging preparasyon ni Andres hanggang sumapit ang itinakdang araw na pinakahinihintay ng dalawa. Biyernes ng gabi bandang 7:00, magkasamang naglakad si Tandang Dimit at Andres papunta sa kabilang bundok. Habang mabilis na binabagtas ang daan, hindi naman mapigilan ni Andres na kabahan. Ito pa lang ang unang beses niya na makakakita ng nilalang. Bukod sa mga panalangin, wala na siyang alam patungkol sa kakaibang bagay. Samantala nang makarating sa tahanang naipinta, isa-isang itinirik ng albularyo ang dalang 7 kandila, kasabay ng mga usal na hindi naintindihan ni Andres. Nang matapos si Tandang Dimit, dinampot ng albularyo ang putik sa kinakatayuan. 3 beses itong inihipan ng binata. Habang nakapikit ang mga mata, sabay na binigkas ang nakabisang panalangin. Matapos nun, dahan-dahang iminulat ni Andres ang mga mata. Kumabog ang dibdib nang masilayan ang 3 nilalang na nakatalikod at nakaupo. Hindi nagtagal. Nang magsalita ang albularyo, sabay-sabay itong humarap sa kanila. Ayon kay Andres, nakakatakot ang itsura ng mga nilalang. Lahat ng mga ito ay malahigante. Maitim ang balat, malalaking mata at higit sa lahat, nakatali ng kadena ang parehong mga paa. Pinagpapawisan ng malamig si Andres. Isa-isa itong lumalapit sa kanya at tumititig sa mga mata. Nabaling naman ang atensyon ng mga nilalang nang muling magsalita ang albularyo. Humingi ito ng pasensya dahil sa nagawang kasalanan ni Andres. Halos kalahating oras pang nakipag-usap ang matanda sa mga nilalang. At nang matapos, isa-isa itong lumapit kay Andres. Ibinuga ang napakabahong usok galing sa bibig. Ang buong akala ni Andres, may iba pa itong gagawin. Pero matapos iyon, lahat ng ito bumalik na sa kinauupuan at muling nanalangin ang albularyo. Kasabay ng pagtatapos ng dasal ng matanda, biglang nawala sa paningin ni Andres ang 3 nilalang. Nang mismong mga oras na yon, kagad nakaramdam ng ginhawa ang binata. Sa paglalakad sa taniman ni Tandang Dimit, hindi tumitigil sa pagbibigay ng aral ang matanda. Ayon dito, wala naman iba pang gusto ang mga nilalang kung hindi disiplinahin ng binata. Ang hangad lang ng mga ito ay panatiliin ang kinagisnang kalikasan. Sa pagpapatuloy ng usap ng dalawa, unti-unting naintindihan ni Andres ang ibig sabihin ng mga nilalang. Dito lang tuluyang pumasok sa isipan ang maling nagawa. Ayon sa kanya, baka nagalit ang mga nilalang dahil hindi man lang siya humingi ng pahintulot sa mga nilalang. Bukod pa doon, dahil nabanggit ang lugar, hindi malayong dayuin ito ng mga tao at unti-unting masira ang yaman ng tahanan nila. Samantala, nang makarating naman sa tahanan ng albularyo, paulit-ulit na nagpasalamat si Andres dahil tuluyan na siyang gumaling. Sa mismong harapan ng albularyo, nangako siyang hindi na muli pang gagambalain ang mga nilalang at naiintindihan niya na ang nais ng mga ito. Hindi nagtagal. Dahil malalim na ang gabi, nagpahinga na ang dalawa. Nang sumunod na araw, hindi pa sumasapit ang bukang liwayway. Naglakad na pabalik ng tahanan si Andres. Ayon sa binata, sa buong pananatili niya sa tahanan ni Tandang Dimit, marami siyang natutunan. Hindi lang sa mga nilalang, kung hindi maging sa buhay. Kaya nang makauwi ng tahanan si Tio Okring, lahat ng mga pangyayari ibinahagi niya sa Chewin.
Maging si Tio Okring, karamihan sa mga ibinahagi ni Andres ay hindi alam. Ayon sa kanya sa ilang taong paninirahan sa lugar, ni minsan hindi niya naramdaman ang mga nilalang. Pero alam niya lahat ng ginagawa ng mga ito ay para sa ikabubuti ng taong naninirahan doon. Bukod sa mapayapa, ni minsan hindi sila nawalan ng makukunang gulay at prutas sa paligid. Dagdag pa nito, tuwing may dumadaang bagyo, kahit gaano pa kalakas, kailanman hindi nila naranasang maliparan ng bubong o matibagang tahanan. Dahil sa mga narinig, mas lalong naging bukas at nagkaroon ng paniniwala si Andres sa kabutihang dala ng mga nilalang. Magmula ng araw na yon, lubos na intindihan ng magtiyuhin ang patungkol sa mga nilalang na nagbabantay. Sa katunayan, isang beses sa isang linggo, nagdadala sila ng isang bote ng alak at dahon ng tabako sa tapat mismo ng tahanan ng mga nilalang. Kada pupunta wala namang kakaibang nangyayari, maliban na lang sa tila pagyuko ng mga puno. Naging maayos, magaan ang pamumuhay ng magtiyuhin dahil sa pag-aalay sa mga nilalang. Ayon pa sa kanila, hindi naman talaga lahat ng nilalang perwisyo. Ang iba nananatili ng hangarin para sa kapayapaan ng lahat. Kaso nga lang, lahat ng iyon ay nagbago nang mangyari ang insidente sa mismong kaarawan ni Andres. Bandang 9:00 ng umaga, matapos maibenta ang mga dalang isda sa palengke sa kabilang isla, masayang umuwi ng tahanan si Andres. Bukod sa naubos na ang mga paninda, nakatanggap ito ng tinapay bilang regalo sa kaarawan. Masaya naman si Andres habang naglalakad pa uwi at nang malapit na sa tahanan. Mas nagalak ito nang makita ang tiyuhin at iba pang mga kapitbahay. Sabay-sabay kumanta ang lahat habang si Tio Okring naman abala sa paglalatag ng mga makakain. Matapos ng kantahan, kumain na ang tiyuhin at mga bisita. Labis naman ang pasasalamat ni Andres sa mga ito. Ayon naman kay Tio Okring, maliit na bagay lang ito sa lahat ng kabutihan at tulong na ibinigay ni Andres. Nang mga oras na yon, napakasaya ng puso ng binata. Maya-maya pa sa gitna ng salo-salo sa tabing dagat, nakuha ang atensyon nila ng may dumaong na bangka. Malayo ang kasuotan ng mga ito sa nakatira sa lugar, kaya tinitigan ito ni Andres. Nabigla naman ang binata nang tawagin ng tao ang pangalan niya. Nang tuluyang makalapit, nakilala niya ito na si Kiko, kaibigang nagtitinda sa Maynila. Bumati din kay Andres ang mga kasama nito. Nagulat si Andres pero nagpapasalamat pa rin siya na nakarating ang kaibigan sa kaarawan. Kaagad na pinaupo ito ni Tio Okring at pinakain. Samantalang ang iba namang kapitbahay ay isa-isa nang nagpapaalam kay Andres. Naitanong naman ni Andres kung ano ba ang pakay ng mga ito sa lugar. Oo Andres. Naalala mo ba dati? Naikwento mo sa akin ang tungkol dito sa lugar nyo. Grabe talagang napakaganda dito. Ibang-iba sa syudad. Napakalinis ng tubig, sariwa yung hangin, at saka mukhang ang sarap mamuhay dito Nga pala, kaya din ako napapunta. Gusto kong gawing inspirasyon yung lugar para sa pagpinta. Wika ni Kiko. Dahil sa narinig, sabay na nagkatinginan si Andres at Tio Okring. Hindi kaagad nakasagot ang binata. Ngumiti lang ito kay Kiko. Nagpasintabi muna ang magtiyuhin at dumiretso sa loob ng tahanan. May napagsabihan ka pala tungkol sa lugar natin. Alam kong wala ka namang intensyon na masama pero paano yan?
Hindi na pwedeng magambala ang mga nilalang na pinangangalagaan natin. Baka mapahamak sila. Wika ni Tio Okring. Hindi kaagad nakapagsalita si Andres. Hanggang sa maisipan na baka pwedeng puntahan si Tandang Dimit para humingi ng tulong. Nagboluntaryo si Tio Okring. Siya na ang pupunta upang kausapin ang matanda. Magpaiwan na lang si Andres doon sa tahanan upang mabantayan ang mga bisita. Bago lumabas ng kusina ang binata, dumiretso na si Tio Okring papunta sa tahanan ng albularyo. Sa muling pagharap ni Andres sa mga bisita, inalok niya itong magpahinga na muna matapos makakain. Halos lahat naman ay sumang-ayon, lalo pat mahaba ang biyahe papunta sa lugar. Kagaya ng napagpasyahan, matapos kumain pinatuloy ni Andres ang mga bisita sa katabing tahanan. Ito ay matagal ng bakante at bagyang mas malaki sa inuuwian. Madalas naman itong nalilinis, kaya binigyan na lamang niya ng mga unan ang bisita. Sumapit na ang 4:00 ng hapon. Tulog pa rin ang mga ito. Samantalang si Tio Okring naman, muli nang nakabalik dala ang hindi magandang balita. Ayon sa Chewin, wala na sa tahanan si Tandang Dimit. Nang tanungin naman ang nag-iisang kapitbahay ng matanda, sinabi nitong lumuwas ng isla ang albularyo at sa makalawa pa babalik. Sa narinig, natakot si Andres para sa mga bisita. Samantala, nagyaya na si Tio Okring na gumawa ng makakain para sa hapunan. Nasa kusina ang dalawa. Maya-maya pa biglang napatakbo palabas ang binata nang marinig ang isang kasamahan ni Kiko sa labas. Meron itong dala na pinutol na sanga ng kahoy. Dagdag pa ng kasamahan ni Kiko, napakaganda ng mga dahon na nakuha at gagamitin niya ito sa ipipintang larawan. Napapikit na lamang si Andres. Ni minsan hindi niya tinangka na pumutol ng sanga sa lugar. Nagpupulot na lang ito ng mga tuyong dahon at sanga bilang panggatong. Pero biglang pagrespeto pa rin sa bisita. Ngumiti lang si Andres at bumalik sa kusina. Hindi na nagtanong pa si Tio Okring dahil abala sa ginagawa. Bukod doon wala nang iba pang lumabas ng tahanan. Kaya naman kahit papano nakaramdam ng ginhawa si Andres. Naging masaya naman ang lahat habang kumakain ng hapunan. Nang sumunod na araw, 5:00 pa lang ng umaga nasa labas na ng tahanan ang mga bisita ni Andres. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Sinubukan ni Andres na bantaan ang bisita, pero ni isa wala namang naniwala sa kanya. Maya-maya pa, nabigla ang magtsuhin nang umuwi si Kiko na may dalang halaman. Ayon dito, napakaganda ng itsura. Kaya pagdating ng Maynila, itatanim niya sa kanilang bakuran. Hindi na napigilan ni Tio Okring ang sarili. Sinabing ihatid niya na sa kabilang isla ang mga bisita gamit ang sariling bangka. Kaso nga lang, nagmatigas pa rin ang mga ito. Ilang oras pa ang lumipas. Hindi pa sumasapit ang 12:00 ng tanghali. Nag-umpisa ang malakas na ulan. Dahil wala itong tigil maghapon, wala nang nagawa ang mga bisita kung hindi manatili sa loob ng tinutuluyan. Kahit papano, napabulong si Andres ng pasasalamat. Hindi naman basta tumigil ang ulan at bandang gabi. Pinuntahan ng binata ang tinutuluyan ng mga ito. Nagdala ng hapunan at iilang lampara. Dahil sa pagod sa pag-aasikaso sa mga ito, nung gabing iyon kaagad nakaramdam ng antok ang magtsuhin. Ang buong akala ng dalawa ay payapa ang gabi. Hatidan na sana ng binata ng almusal ang mga bisita, pero wala ang mga ito sa tinutuluyan. Pagpunta ni Andres sa likod ng tahanan, napasigaw siya nang makita ang lahat ng mga bisita
wasak na ang katawan. Lahat sila halos hindi na makilala dahil sa dami ng kalmot sa muka. Hindi makagalaw ang binata sa kinakatayuan. Samantalang si Tio Okring, nag-abisong pupuntahan niya ang tahanan ng albularyo sa pagbabakasakaling nakabalik na ito. Alam ng tiyuhin na ang matanda lang ang mahingian nila ng tulong ng panahong iyon. Ipinagbili naman ito kay Andres na huwag gagalawin ang bangkay at lalong huwag hihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Magmula nang umalis si Tio Okring ng tahanan hanggang sa makabalik, nanatiling tulala si Andres sa harap ng mga bisita. Hindi naman nabigo si Tio Okring. Kasama niyang bumalik ng tahanan ang albularyo. Isa-isang tinitigan ng matanda ang mga wala ng buhay na bisita. Nangyari na ang pinaka-iniiwasan natin. Pinakaayaw ng mga nilalang ang makapasok ang ganitong uri ng tao sa lugar natin. Siguradong galit ang mga nilalang dahil sa nagawa nila. Nakikita niyo ba yung pinutol nila, yung hawak ng isa? Isa yan sa mga alaga ng mga nilalang. Hindi sila magdadalawang isip na pumatay kapag merong ginambala sa kanilang lugar. Wika ni Tandang Dimit. Dahil sa narinig hindi na malaman ni Andres ang sasabihin, nag-abiso naman ng matanda na ilibing na lang ang mga ito at wala nang ibang magagawa pa ang binata. Nanginginig man ang magtsuwin. Katulong nilang magukay ng mapaglilibingan ang matanda. Habang sinasagawa ang proseso, 2 kapitbahay ang nakakita sa ginagawa ng magtsuwin. Takot ang mukha nila, pero sinabi ng manggagamot, hayaan lang ang mga ito dahil wala naman silang alam sa pangyayari. Matapos ang maghapon, nag-orasyon ng albularyo doon sa puntod. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nagpaalam na si Tandang Dimit na uuwi ng tahanan. Ibinili naman ng matanda na huwag matakot ang magtsuhin. Dagdag pa nito, pagsapit ng umaga, pupuntahan nila ang lugar ng mga nilalang. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, may isang kapitbahay na nagsabing marami ng luluwas ng lugar. Kumalat na sa lahat na mamamatay tao ang magtsuhin. Dahan-dahan namang ipaniliwanag ni Andres ang mga pangyayari sa kausap. Kunot-noo lang ang mga ito na tila walang naiintindihan. Kaya sinabi na lang nito, nasa tao kung maniniwala ba o hindi. Matapos yun, nagsarado na ng tahanan ang dalawa. Hindi naman mapakali ang magtsuhin, kaya parehas silang gising hanggang sa mag-umaga. Andres, narinig mo ba yung naririnig ko? Nanghingi sila ng tulong. Kung hindi ako nagkakamali, boses yun na mabisita natin. Sigurado ako. Wika ni Tio Okring. Pinakiramdaman nito ni Andres hanggang sa malinaw na narinig ang sinasabi ng tsuhin. Nagwika si Andres na puntahan ang libingan, pero nang makarating wala namang pagbabago sa lugar. Sa puntong iyon, doon na naisip ni Tio Okring na baka yon ang sinasabi ng matanda na huwag katakutan. Kaya naman, nagyaya nang umuwi si Andres. Habang naglalakad, napapabulong ito ng panalangin. Hanggang sa makapasok ng tahanan, malinaw na narinig ng dalawa ang mga boses na nanggagaling sa kawalan. Buong magdamag, walang naging tulog ang mga ito. Inaantay na lang nila ang manggagamot na pumunta sa tahanan. Samantala, bago mag-6:00 ng umaga, naupo na lang si Andres sa harapan ng tahanan. Nakita niya mismo ang pag-alis ng mga kapitbahay. May iilan pang sumisigaw na mamamatay tao ang magtsuhin. Ngunit tinitigan lang ito ng binata. Ayon sa kanya,
Matalim ang titig ng lahat bago tuluyang umalis. Sa isip ng binata, hindi man lang sila natanong ng mga ito kung ano ang totoong naganap. Maya-maya pa, napatayo sa kinaupuan si Andres nang makita si Tandang Dimit. Kagad namang umalis ang tatlo papunta sa pugad ng mga nilalang. Kagaya ng dating ritual, ganon pa rin ang ginawa ng albularyo para makausap ang mga nilalang. Pero sa mga oras na yon, iba ang paraan ng pakikipag-usap nito kay Andres. Sandali lang siyang nanatili sa lugar. Ang napagkasunduan nila ng mga nilalang, kailangang manilbihan ng magtsuhin doon sa mga nilalang. Araw-araw nilang gagawin ang ritual ng pag-aalay. Nasa kanila kung anong uri ng buhay na hayop ang gagamitin. Dahil sanay naman si Tio Okring sa ganitong gawain, kagad siyang sumang-ayon sa albularyo. Matapos yun, wala nang ibang hiningi pa ang mga nilalang. Doon lang nakahinga ng maluwag ang magtsuhin. Magmula ng mismong araw na yun, nanilbihan si Andres at Tio Okring sa mga nilalang. Araw-araw, matyagang naghahanap ang mga ito ng iaalay. Nakasanayan na din ng magtsuhin ang itsura ng mga nilalang dahil sa tuwing ginagawa nila ang proseso, naroon ito sa kanilang harapan. Dumating ang isang pagkakataon. Nagsalita ang isa sa mga nilalang. Kayong dalawa, kayo ang magsisilbing bantay sa isla. Naway panatiliin nyo ang kapayapaan sa lugar. Wala namang pagdadalawang isip na sinabi ito ng magtsuhin. Lalo pat napamahal na rin sa kanila ang isla. Kagaya ng ipinangako, araw-araw na pamumuhay ng sagana, ginampanan ng dalawa ang pagiging tagapagbantay. Madalas, tuwing may mga dayuhang napupunta sa lugar, mahinahong pinapaintindi ni Andres ang mga bawal at hindi pwedeng gawin. Dahil mga dayo, nare-respeto naman ng mga ito ang sinabi ni Andres at sinusunod lahat ng alituntunin ng isla. Dahil sa unti-unting nadidiskubre ang lugar, mas dumami pa ang mga taong nagpupunta dito. Mas lalong naging mahirap sa dalawa ang ginagampan ng trabaho. Isang araw, may grupo na dumayo, nagpakilala na mga kamag-anak ni Kiko. Sa puntong iyon nakaramdam na ng kaba ang magtsuhin. Alam nila na dadating ang panahon. Hahanapin ng mga kamag-anak ang mga namatay. Pero laking pagtataka nila, maging yung mga kapitbahay na nakakita sa ginawang paglibing, mga kapitbahay na napagsabihan at kinamuhian sila, pinagbintangan na mamamatay tao, lahat ng mga ito ay wala nang naaalala. Yang sabi po namin ng mga kabaryo nyo, may nakita daw pong grupo ng mga kalalakihang pumasok sa gubat. Tapos noon, hindi na sila nakalabas eh. Wala nang balita sa kanila. Yun ang sabi ng mga taga-baryo eh. Nagbabaka sakali kami na may alam kayo sa nangyari. Wika ng kamag-anak. Laking gulat ng magtsuhin na magsalita si Tandang Dimit sa likuran. Tama ang sinabi nila. Nakita ko pang pumasok sa gubat yung mga binata na yun eh. Pero, hindi na sila nakalabas. Sinubukan naming bigyan ng babala pero hindi sila nakinig. Subukan nyo na lang hong magpatulong sa otoridad. Pagpapaliwanag ni Tandang Dimit. Umalis na sa lugar ang mga kamag-anak. Parte ito ng napagkasunduan sa nilalag. Iingatan ang lugar nila at iingatan din nila ang sekretong tinatago natin. Lahat ng nakakaalam, maging ang nakakita, wala nang maaalala sa nangyari. Hanggat naninilbihan kayo sa mga nilalag at patuloy na inaalagaan ang lugar.
Pero hindi lang kayo ang merong responsibilidad na gagawin. Kahit ako, kailangan kong alagaan ang lugar para sa aking kaligtasan. Maiwan ko na kayong dalawa. Gawin nyo ang tungkulin nyo. Huling wika ni Tandang Dimit. Hindi na nakapagsalita ang magtsuwin. Tuluyan nang umalis ang matanda. Matapos ang pag-uusap na yun, totoo nga ang sinabi ng manggagamot. Lahat ng kabaryo nila, walang nakakaalala sa mga nangyari. Ang palagi lang nilang sinasabi sa tuwing merong nagtatanong sa kanila patungkol sa mga kabataan, ito'y pumasok sa gubat. Hindi nakinig sa mga babala. At magmula ng araw na yun, hindi na sila nakita sa lugar. Ang Ninuno.